A blessed day to everyone. I am Eliza Sandon and welcome again to day 176 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is May 25, 2026 and yung title ng devotion natin ito ngayon ay Stand Firm or Not at All. So yung character natin ay si Ahaz. Siya yung anak ni King Jotham. His life is such an interesting too dahil yung grandfather, yung father, and yung anak niya ay naging mabuting hari while he ruled otherwise. So for our scripture for today, ito ay mababasa natin sa 2 Chronicles chapter 28. And it says, first, Ahaz was 20 years old when he became king and he reigned in Jerusalem 16 years. He did not do what was pleasing in the sight of Lord, as his ancestor David had done. Instead, he followed the example of the kings of Israel. He cast metal images for the worship of Baal. He offered sacrifices in the valley of Hinnom, even sacrificing his own son in the fire. In this way, he followed the detestable practices of the pagan nation that the Lord had driven from the land ahead of Israel or Israelites. He offered sacrifices and burned incense at the pagan shrine and on the hills and under every green tree. Para naman sa ating katuruan mula dito sa buhay ni Ahaz, number 1, Ahaz received some of the most important prophecies. Kahit masamang tao siya, ang Diyos nangungusap pa rin sa kanya. In fact, gusto nga siyang tulungan ng Diyos na magtagumpay kung siya ay tuluyang o lubos na magtitiwala sa kanya. And what is the prophecy he received? It is found in Isaiah 7 verse 14. Ito nga yung the virgin birth. And Isaiah 9 verse 6 to 7, ito nga yung the divine king, which is are all fulfilled through Jesus Christ. And pangalawa, Ahaz trusted human power over God promises. May pangako ang Diyos kay Ahaz pero mas nagtiwala siya doon sa tao. During his term, yung King of Israel gusto makipag-alyansa sa kanya kay Ahaz laban nga dito sa Assyria dahil lumalakas na itong foreign nation. But Ahaz refused to join them and so siya yung naging gustong atakihin. But Lord gave him promise na hindi ito magtatagumpay laban sa kanya and told him to ask for a sign. Ito nga yung prophecy. But si Ahaz inignore niya lang ang Lord and rather he trusted human power. Nagtiwala siya kay Tiglath-Pileser, king of Assyria. He gave all his gold for his protection. So mas naghingi pa siya ng protection, inirely niya yung kaligtasan niya sa tao kesa sa Lord na nag-offer na nga sa kanya na tutulungan siya. And pangatlo, Ahaz feared human fury rather than God's judgment. So mas natakot pa siya dun sa kalaban niya kaysa sa kayang gawin sa kanya ng Diyos. Many people are like this today. Takot sa consequence, takot sa galit ng tao, takot sa judgment ng society, pero takot sa Diyos, wala. Hindi natatakot gumawa ng kasalanan. They took judgment as something illusion or gawa-gawa lang ng tao. Pero yung judgment talaga is certain. May panahon na itinakda ang Diyos para ma-receive ito ng mga taong hindi sumusunod sa Kanya o tumatalikod sa Diyos. And now, para naman sa ating application, number 1, stand firm in your faith or not at all. Sabi nga ni Isaiah kay Ahaz, dito sa Isaiah chapter 17 verse 9, if you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Meaning, kung hindi ka mananampalataya sa Diyos, ay mabubuwal ka lang. No one can save you unless it is God who you rely on. Your faith anchor only or alone on the Lord your God. Kasi yung tao, kahit yung pinagkakatiwalaan mo, kayang-kayang gamitin ng Diyos yan para pagtaksilan ka, para ipabagsak ka din. And pangalawa, please God. Please God, paano? Sa pananampalataya at pagtitiwala mo sa Kanya. Because without faith, it is impossible to please God. Again, please God by trusting His promises. Mas nalulugod sa atin ang Diyos kapag tayo'y marunong dumepende at nagtitiwala sa Kanyang mga salita.
Etong problema kay Ahaz, God gave him promises, pero dahil sa dami siguro ng Diyos-Diyosan sa kanyang buhay, sa kanyang isipan, ay he compromises God promises to him. Kaya mas nagtiwala siya sa tao. Kasi sa tao, makikita mo lang yan eh. Pero yung Diyos natin, hindi mo makikita, pero kayang-kaya natin magtiwala sa Kanya kung ating gugustuhin at kayang-kaya rin tayong tulungan ng Diyos. In fact, ang Diyos ready na pagdating sa pagtulong sa atin. Ang hinihingi lang niya sa atin ay yung fully trust in Him, yung mag-rely tayo, yung full faith natin sa Kanya. And pangatlo, fear God's justice rather than people. Even how big that person, if you know your Lord's character, hindi ka talaga matatalo at hindi ka matatakot. Dalawa lang kasi yan eh. Fear people or oppose God, or fear God to oppose people who committing sin against the Lord. So, sinong kakampihan mo? Saan ka matatakot? Sa tao ba o sa Diyos? Sa tao, kaya gamitin niya ng Diyos para pabagsakin ka rin. Or pwede niyang gamitin ng tao, yung mga tao sa paligid mo, para iangat ka. Kayang-kaya yan ng Diyos. So, who you want to fear? Fear people or fear God? And para naman sa ating reflection, why is it important to have a clear conscience when trusting in God? At ayun lang po for our devotion. Before we finally end, let's have a short closing prayer. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you, Lord, dahil sa kabila ng maraming balakid sa aming daan patungo sa inyo, Panginoon, sa daming taong gusto kami ibagsak, Panginoon. Nariyan ka, Panginoon, ina-assure mo kami, Panginoon, na hindi mo kami iiwan at gagabayan mo kami. Panginoon, sa tulong nyo, sa presensya nyo, Panginoon, kami lumalakas. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi nyo kami pinababayaan. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung minsan ay kami nagre-rely sa aming mga sarili, Panginoon, at nakakaramdam pa rin ng pagkatakot. Pakalinisin niyo, Panginoon, ang aming mga puso at gabayan niyo kami sa tamang landas patungo sa iyo. At help us to direct people toward Jesus Christ. Ayun lamang po. In Jesus' name I prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at patututunan pa, and I pray na sama-sama sana tayong lumagpala sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.